Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa utusan mo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, manahan ka sa puso ng bawat isa. Kami umaasa, nagpapasalamat, nagtitiwala sa iyo, banal na Espiritu. Sa mga oras na ito, nakatunghay ka sa aming mga puso, ang mga kahinaan, ang mga kasalanan na nagawa namin. Kami humihingi ng kapatawaran sa ating Ama. Putid mo ang mga kahinaan namin sa mga pagsubok na hinaharap. Ikaw po ang patuloy na magbigay sa amin ng pag-asa. Tuloy kami magtiwala sa iyong pag-ibig, sa iyong kapangyarihan, sa iyong mga salita na makapagpapalaya sa amin, sa aming mga kahinaan. Maraming salamat Diyos sa iyo, banal na Espiritu. Ang iyong lingkod ay patubayan mo, gamitin lamang bilang daluyan ng iyong mensahe. Ako'y makasalanan, kami makasalanan lahat. Ngunit maraming salamat, meron kaming isang Diyos, isang Jesus, isang Espiritu Santo, sa isang persona na nagbibigay sa amin ng patuloy na pag-ibig. Nawa, anuman ang mensahe mo sa gospel na ito, ay magbigay liwanag sa aming isipan at aming maisabuhay at may bahagi sa iba. Patuloy kang kumilos, banal na Espiritu, ang Diyos Ama, ang Anak, ang Maitaas, at mabigyang parangal sa Facebook Live na ito. Pag-asa ka namin lahat, pag-asa ka namin lahat, pag-asa ka namin lahat. A proclamation of the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. You have heard that it was said, love your friends, hate your enemies. But now I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may become the children of your Father in heaven. For he makes his sun to shine on bad and good people alike, and give rain to those who do good and to those who do evil. Why should God reward you if you love only the people who love you? Even the tax collectors do that. And if you speak only to your friends, have you done anything out of the ordinary? Even the pagans do that. You must be perfect, just as your Father in heaven is perfect. My brothers and sisters,
The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome po sa Word of God Daily Gospel, kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita through social media kamukha po ng Facebook Live. At ang ating pong panginilayang mabuting balita bilang pagkaing spiritual ay ang pagbasa mula kay San Mateo, chapter 5, verses 43 to 48. Ito po yung tungkol sa love your enemy or ibigin ang kaaway. So, February 28, 2026, Saturday Gospel po itong pagbasa na ito. Yung kahapon po, no? So, ibigin ang kaaway. So, nare-recall nyo siguro noon, no? Yung palabas o yung kay Rosal na charity na program. Usually sa Channel 7 yata yun eh. Ang pamagat ng program na yon is Kapwa Ko, Mahal Ko. Kasi ang layunin ng programa na yon ay tumulong sa mga kapwa, nakapuspalan, nangangailangan. Amen. And talagang matagal na yung programang yun eh. Mare-recall mo lang yung kanilang kanilang pinaka-slogan na Kapwa Ko, Mahal Ko. Actually, meron pang kanta nga yun eh, di ba? Yung tungkol sa Kapwa Ko, Mahal Ko. So, nakikita nyo ngayon dito sa screen ko, iba. Imbis na Kapwa Ko, Mahal Ko, ang nakalagay, Kaaway Ko, Mahal Ko. Amen. Kaaway ko, mahal ko. So, kamusta na ba po tayo ngayon, no? Ako po si Sister Angelica at ako po isang Katolika mula sa Bulacan. Kapag nilaya natin yung salitang kaaway ko, mahal ko, sino po ba makapagsasabi sa atin na yung taong nanakit sa atin, yung taong pwede na natin ituring kaaway mahalin natin. Amen. Kung di po tayo nakakilala sa Panginoon, napakahirap gawin yan. Yung halimbawa, tinulungan mo na lahat, pinag-aral mo na, sinustentuhan mo na, sinuportahan mo na. Pagkatapos at the end ng mga kabutihan na ginawa, anong nangyari? Masama. Na maaaring na traidor ka, maaaring ikaw pa yung parang naging masama, or maaaring hindi nagtanaw ng utang na loob. Ito talagang pag hindi ka nakakilala sa Panginoon, talagang magkakaroon ka ng sama ng kalooban. Amen? Kasi syempre gumawa ka na ng mabuti pagkatapos ginantihan ka ng masama. Hindi talaga yun, no? Kung mundo ang pag-uusapan natin, yun ang tinatawag ng ngipin sa ngipin. Kung ginawan ka ng masama, di mas gawan mo ng masama, paghihigante. Bakit nagkakaroon ng ganyang paghihigante o pagpaparusa, paghuhusga? Because of pride. May pride tayo May ego. Nasaktan. Amen. Yan ang pananaw ng mundo. Yan ang pananaw ng mundo. Pero dito sa mabuting balita, tinuruan tayo ni Kristo tungkol sa mga sitwasyon ng ating buhay. Kasi sa mga nakaraang gospel, nagtuturo ang Panginoon Ano bang gagawin natin pag malungkot, pagka nagagalit, kapag nade-depress? Meron kasing salita ang Panginoon. Ngayon, yung sa kaaway, meron ding turo. May tinuro ding technique ang Diyos kung paano ba natin ito i-handle, yung kaaway. Sa paningin o sa utos ng Diyos, ayon sa utos ng Diyos. Kasi tulad nga ng sinabi ko, kung hindi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, kung hindi tayo may connection sa Diyos, yung kaaway, talagang masarap awayin. Masarap gantihan, masarap ipakulam, masarap diba, para makaganti ka. Pero hindi ganon ang gustong gawin ng Panginoon na gawin natin. Kaya sabi niya sa nabasa natin, narinig nyo na, no? Sabi kasi noon, ibigin mo yung kaibigan mo, kapuotan mo yung kaaway mo. Which is, syempre, mahal ka ng kaibigan mo, mahal ka ng magulang mo, kung sino man nagmamahal sa'yo, ano ba ipapalit natin? Syempre, pagmamahal.
Ang sarap kaya nung mahalin ka ng kapwa mo, syempre, magagantihan mo ng pagmamahal. Paano naman ang sabi noon? Eh kapag may gumawa sa'yo ng masama, gawa mo din ng masama. Ay, yun ang bungad ng pangangaral ni Kristo. Pero kinontra ng Panginoong Hesus yun. Ang sabi niya, pero ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo, ito yung advice ko pagka meron kayong kaaway. Ibigin nyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Which is mahirap. Mahirap gawin yun. Biro mo inaway ka na, ipagpipray mo pa. Inaway ka na. Tatawarin mo pa. Amen. Mamahalin pa, no? Sabi nga love your enemy. So, parang kontra yun, no? Pero merong reward. May reward eh. Kapag ito'y ginawa nyo, kapag yung mga nag-uusig sa inyo, nag-aaway sa inyo, nasasalita ng mga masasama sa inyo, eh, imbis gantihan nyo ng masama din, eh, inibig nyo pa, hindi nyo pinatulan, minahal nyo pa, may reward eh. At ano nung reward? Kapag ito'y ginawa nyo, kayo'y magiging tunay na anak ng inyong Ama sa langit. So, yun yung reward. Kasi, kung mamahalin mo lang yung taong nagmamahal sa'yo, natanggap na natin yung reward. Kung minamahal ka ng magulang mo bilang isang anak, siyempre mamahalin mo din yung mga magulang mo. Yun na yung reward eh, nagmamahalan kayo. Pero kung minamahal mo, yung taong gumagawa sa'yo ng masama, yung taong nagiging gumagawa sa'yo na hindi talaga maganda, pero imbis na gantihan mo siya ng masama, ginantihan mo pa siya ng mabuti. Yun nga sinasabi na huwag kang padadaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti yung masama. Itong mga sinasabi ni Kristo, malaki ang kinalaman nito sa pride o ego ng tao. Amen. Kasi mataas ang tingin natin sa ating mga sarili, lalo kapag tama tayo. Totoo yun. Kasi gusto nating patunayan sa ating kapwa na wala tayong kasalanan, na siya ang may kasalanan. Minsan nakalimutan natin na wala pala tayong dapat explain hanggat maaari. Kasi kilala tayo ng Diyos. Ang Diyos ang nakakakilala sa puso natin, sa pagkatao natin, sa kung ano yung nilalaman ng puso natin. Amen. Kaya, isa to sa mga utos ng Diyos na napakahirap sundin. Yung ibigin mo ang iyong kaaway. At hindi lang pinapaibig Ano sabi? Idalangin nyo, ipag-pray nyo. Sinichismis kayo, ipag-pray nyo. May nagwiwikaan kayo ng mga sasama, ipag-pray. Hindi ba parang baliktad. Iba talaga ang rules ng Diyos sa rules ng tao. At tulad nga na sinabi ko kanina, sa tao, ngipin sa ngipin yan, gantihan tayo. Hindi pwede yun. Pero nandun yung karakter ni Kristo, which is yung pagpapakumbabang loob. Mapagpapakumbabang loob. Amen. Di ba, minsan may mga napapanood tayong pelikula na yung bida, masyado siyang ape. Nandiyan, pinagbibintangan siyang pumatay, siya yung nagnakaw. Eh, mayaman kasi yung yung nagsakdal sa kanya, nanalo. Kasi sinuhulan nung mayaman yung batas. Maaring yung attorney o maaring yung judge. Di nakulong ngayon, yung walang kasalanan. Maaring nakulong siya sa batas ng tao, pero sa batas ng Diyos, alam ng Diyos wala siyang kasalanan. At yun ang mas mahalaga. Kung ano tayo sa paningin ng Diyos, hindi kung ano tayo sa paningin ng tao. Amen? Kasi, it's very obvious na gumawa tayo ng mabuti, may masasabi pa rin masama. Gumawa ka ng masama, mas may masasabing mas masama. So, nabubuhay tayo dito sa mundo, hindi para i-please ang ating kapwa. Nabubuhay tayo dito sa mundo para i-please ang Diyos. Kaya kung sino man yung narinig natin na nasasabi sa atin na hindi maganda, inaaway tayo,
silence is the best revenge. Amen. Minsan napupush through na lang tayong sumagot o whatever, which is mali pala yun when it comes sa paningin ng Panginoon. Hindi pala dapat ganun. Dapat pala, una sa lahat, ipinapaksa sa Diyos natin yun. Ipinapanalangin, ginagantihan ng mabuti. Amen. Kasi ang reward nun, magiging anak tayo ng Diyos. Ituturing tayong anak. Ay, anak ko to! Kasi para to si Kristo mapagpakumbaba. Nakita na ba natin ang Panginoong Jesus? Nakapako na siya sa krus. Ano sabi niya sa isa sa kanyang mga 7 last word? Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen. So, ibigin ng kaaway. Gawa ng mabuti, ipanalangin. Sapagkat sinabi sa binasa natin na pinasisikat ng Diyos ang araw, nagpapaulan ang Diyos, nagbibigay ng hangin ng Diyos sa mabuti at sa masama. Amen? Hindi naman, kamukha kayo, may araw. Ibig sabihin, yung araw para lang sa mababait, Sila lang makakapagpatuyo yung damit ngayon. Yung mga salbahe, walang araw yan. Walang ulan yan, walang hangin yan, hindi namatay. Actually, nandoon, ibig sabihin nun, nandoon yung fair treatment ng Diyos sa mga tao. Ang edge na lang is, paano ba tayo magre-respond sa utos ng Diyos? Amen. Kung halimbawa, magulang ka, ginawa mo na lahat para sa anak mo. Pinag-aral mo na, ginawa mo na yung araw at gabi para masuportahan siya. Tapos at the end, nagloko siya. Hindi ba? Gagawan mo ba siya ng kasamaan? Hindi. May mga bagay na nangyayari sa buhay natin na pangit. Pero yun ay pagsubok. Sinusubukan yung ating pananampalataya. Susuko na ba to? Ginawa niya ng mabuti yung kanyang mahal sa buhay, susuko na ba to? Wala Ang pagpasok sa langit, yung nagtitiis hanggang wakas. Ang papasok sa langit, yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. At ito'y kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos, ibigin ang kaaway. No question. Kasi pag salita na ng Diyos ang pinag-uusapan, hindi na tayo dapat nangangatwiran. Lord, iibigin ko yan, ganito. Di ba, dami natin sinasabi, no? Pero maliwanag Ibigin. Tapos ang kwento. Kasi, if we really want to be a true servant of God, kailangan natin i-deny yung sarili natin. Kalimutan natin yung gusto natin, kung ano yung naramdaman natin. Isipin natin ano bang gusto ng Diyos. Ano ba yung naramdaman niya? Pasanin ang sariling krus. Yun, krus yun. Yung bang magpapatawad ka, lalo na kung hindi naman deserving yung patatawarin mo, krus yun. And Jesus Christ commanded, carry your cross. And then serve me. Yun yung mga mahirap gawin kapag titingnan lang natin kung ano yung nararamdaman natin, yung pride natin. Amen? At sinabi sa binasa natin na, yun nga, kung ang mga umiibig lang sa inyo ang iibigin nyo, ano pa yung gantimpalang mapapala nyo? Ganun pala ang gusto ni Lord. Merong ginawang mabuti sa iyo ang kapwa mo. Siyempre, gagawa mo din ng mabuti. Pero mas ang reward pala ni Lord, yung ginawang ka ng masama, pero wala kang ginawa kundi gumawa pa rin ng mabuti. Nandun ang reward, nandun doon yung totoong reward. Kasi may mga reward na hindi material Ano yung mga usualing reward na matatanggap natin? The fruit of the Holy Spirit, yung inaaway ka na, pinagwiwikaan ka na, minumura ka na lahat, chinichismis ka na lahat. Pero yung gift, yung reward from God na you have the peace of mind, you have the kindness, you have the love, the joy, yun na yun Yun yung reward na hindi mabibili ng pera. Amen. Kasi, kung magiging ganun tayo, mabait lang tayo sa taong mabait, kamukha na raw tayo ng mga publikano. Mga pariseo. Ganun ang ginagawa nila Wala na tayong pinagkaiba.
Kaya hindi tayo matuturing na anak ng Diyos. At sa bandang huli, no? Ang sabi dito, sa verse 48, kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit. Ano ba yung ganap? We all know that God is perfect. Napaka-perfecto ng Diyos. At yun ang gusto ng Diyos na tularan natin. Yes, we cannot be perfect kasi makasalanan tayo. Likas tayo makasalanan. Pero dapat yung ating pananaw, yung ating adhikain, to be perfect. In a sense na, you are good today, be better tomorrow, be the best of yourself through God's help the following day. Yung level ng pagpapasakop at pagsunod natin sa Diyos, tumataas every day. Hindi siya bumababa. Minsan nga, pag kamukha nun sa mga napapanood natin sa mga news, no, yung mga road rage, nagkasanggaan, nagkagit-gitan ng sasakyan, tapos lalabas yung isa, mumurahin yung isa, tapos sobrang init ng ulo, babarilin. Okay, nakaganti siya. Napakita niyang matapang siya. Pero after nun, ano susunod? Kulong. Saka magsisisi. Kasi yung galit, it will lead us to actually, 3 ba? Pag daw yung galit, hindi natin na-handle, dadalhin tayo dyan na sa hospital, sementeryo. Eh, syempre, di ba? Hospital, sementeryo. O kulungan. Kaya huwag masyadong matapang. Kasi pag tayong tao, galit na, hindi na tayo makapag-isip eh. At kapag galit na tayo, hindi na natin makontrol yung mga sinasabi natin eh. Ang hirap magdesisyon kapag galit ka. Yung mga sasabihin natin, pwedeng gamitin din sa ating laban sa atin. Actually, ang galit, sabi sa Biblia, kapag nagalit, iwasang magkasala. It's natural for us people na makaramdam ng galit. Siyempre tao tayo eh. Pero iwasan natin magkasala. Kumbaga, nararamdaman ko, parang gusto ko na magalit. Gagawa na tayo ng paraan sa tulong ng Diyos. And the best paraan dyan is to pray. To pray. To pray. So, ini-insist lang ng mabuting balita. Gusto mong tawagin kitang anak? Gusto mong tawagin tayong anak ng Diyos? Kailangan marunong tayong magpigil ng ating dila. Kailangan tayong magkaroon ng kababaang loob. Hindi pa pala tayo ganap pag tayo pala'y palapatol. Yung pala yun, no? Ako, ngayon ko lang talaga masyadong napagdinian yan. Na kahit pala tama ka sa side na yan, just try to be silent. Lalo na pag galit pala, no? Pag galit ka na, no? Ipigilan mo na yung sarili mo kasi ang hirap eh. Wala palang dapat ipagtanggol sa sarili kung alam ng Diyos kung ano ka. Maliban na lang siguro kung nakarating na kayo sa korte, na kailangan mo na talagang meron ka ng attorney o whatever, kailangan mo talagang mga ebidensya. That's the time. Pero may mga bagay siguro dapat hindi napatulan, pinapatulan pa. Eh sabi nga, pagka pumatol ka sa baliw, mas baliw ka. Kaya, tinuturoan tayo ng Diyos na maging tahimik na lamang. Sabi nga less talk, less mistake. Amen. And it's just a part of pagsubok. Isipin na lang natin na tinitest ni Lord ang ating patience. Pasensyoso ka na ba? Pikon ka pa ba? Kasi kung nasa gawain na tayo, naglilingkod tayo sa Diyos, pikon pa rin tayo, madali pa rin tayo magalit. Meron pang kulang. Hindi pa talaga tayo totally nagsusurrender kay Lord. Kasi tinuturoan na tayo kung paano tayo nag-handle ng anger natin eh. Ang anger or galit ay isa sa mga 7 capital sin. Isa sa mga capital sin na nagagawa ng tao. Meron nga iba dahil sa galit namamatay, inaatake sa puso. Meron namang ibang galit na namatay na yung tao, galit pa rin. Namatay na yung mahal sa buhay, hindi pa rin nakapag-reconcile. Kasi ang hirap mag-build ng relationship. 10 years, 20, 30 years kayong magkaibigan.
Tapos sa isang galit lang, buho yung inyong pagkakaibigan. Kaya yung galit, talagang ano yan hinahawakan ng dyablo yan. Alam niya na tayong tao may pride, may ego, so gagamitin niya yung galit para push tayo. At pero lagi natin isipin, teka, pag ito ginawa ko, hindi na ako anak ng Diyos. Hindi ako tuturing na anak ng Diyos. Sapagkat si Kristo ay buktong na anak ni Kristo na nagpakumbaba. Walang kasalanan, nagkatawang tao. Anong ginawa kay Kristo? Minura, pinagbintangang sinasapian ng demonyo, kaya nakakagawa ng himala, hinagupit, pinako sa krus, pag hindi naghiganti. Imbes na maghiganti siya sa mga nanakit sa kanya, anong sabi niya? Humingi siya ng mercy. Humingi siya ng habag sa Ama. Patawarin niyo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. But Jesus Christ is full of mercy. Kaya tayo, tinuturuan din ng Diyos na magkaroon tayo ng mercy. Ipabayaran natin sa Diyos yun. Natapakan ba yung pride? Ibanато na natin sa Panginoon. Kasi ang Diyos lang naman ang maghuhusga at magpaparusa. Tayo, maaaring hindi natin nagawa yung kasalanan ginawa sa atin, pero meron tayong kasalanan nagagawa. Nakagalit-galit din sa Diyos. At yan ang isa sa mga dahilan ng Kwaresma. Pag-alala sa pagkamatay ni Kristo para bayaran ang ating mga kasalanan. So, nandun ang katotohanan na wala tayong karapatan na hindi magpatawad. Kasi, hindi din tayo patatawarin ng Diyos kapag hindi tayo nagpatawad sa ating kapwa. Pero, kapag tayo nagpapatawad, kahit hindi pa siya humihingi ng sorry, patawarin na natin, tayo nagbabayad utang sa ating mga kasalanan sa Diyos. Amen? Sino ba ang nilalapitan natin kapag mabigat na yung kalooban natin? Ang Panginoon. Kasi siya ang nakakaunawa. Kaya nga nagkatawang tao si Kristo para alam niya yung damdamin ng nalulungkot, nagagalit, masaya, depressed. At bawat emosyon na meron tayo, may sagot ng Biblia. Paano natin malalaman yun kung hindi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos? At ang salita ng Diyos, hindi lang pwedeng every Sunday. Dapat every day. Kasi every day tayong nagkakaroon ng encounter Sa bahay, sa trabaho, sa eskwelahan, sa public places. Kaya, hindi na maibig sabihin na hindi ka sumagot, talo ka na. It's just a matter na meron ng karunungan. Amen. Kesa naman yung may narinig ka na hindi maganda, minura ka, mura to the max ka rin. Hindi pala anak ng Diyos ang ganun. Kaya yan ang tatandaan natin. Tayo anak ng Diyos kapag yung ating kaaway, minamahal natin. Yun ang pamantayan ng Panginoon. At kapag nagawa natin yun, tayo hindi naman magbe-benefits Kasi tinuturuan tayo maging humble. Tinuturuan tayo maging mahinahon. Tinuturuan tayo na maging kamukha ni Kristo. Tsaka yung galit, mabigat yan sa kalooban. Tayo ang magdadala yan. Kung ikaw yung taong galit, siya yung nagdadala higit sa lahat. Yung pag nakikita niya, nainis siya, ayaw na niya maalala, masasabi natin na ang galit, mabigat sa loob. Apektado pati kaluluwa natin, pati spirito natin. Saka ba nakakita ng taong maganda ang mukha pagkagalit? Kapag galit nga isang tao, parang sinasapian ng demonyo. Nanglilisik yung mata, giba yung boses, lumalakas, kung ano na sinasabi. Akala ko siguro natin, yung sinasapian ng demonyo, yung ano lang, yung napoposes ng demonyo, yung lumulutang sa ere, umiikot yung ulo, hindi. Kapag tayo galit, sinasapian tayo ng demonyo. Kaya mahirap talaga. Mahirap talaga yun. Since naman si Kristo naman, may tinuturo naman sa atin kung anong panong paraan, yun ang gawin natin.
Kasi ang reward, may reward. Yun nga ang reward, maging anak tayo ng Diyos. Yung narinig kasi akong kwento ano nga ba yun? Yung, meron daw isang babae na gutom siya. Gutom na gutom siya. Ngayon, nag-pray siya kay God. Ang sabi niya, God, natitiwala ako na makakakain ako ngayon. Kasi gutom na po ako. Ganun yung ganyan prayer. Totoo yung sa puso niya. No? At pagkatapos ng prayer niya, pinost niya yun sa Facebook. Parang naghingi siya ng tulong sa Facebook na baka meron magandang puso, na maghingi konti-konting halaga para makakain siya. Kasi maring wala siya kakayanan na magtrabaho para kumita. Eh ngayon, meron palang nakabasa ng post niya na hindi naniniwala sa Diyos. Kaya ngayon, inutusan ngayon nung taong na yun yung kanyang sekretary. Ang sabi niya sa sekretary niya, magpadala ka nga dyan sa babae niya ng isang truck na pagkain. At sabihin mo, galing sa demonyo. Eh di, sumunod yung sekretary. Doon sa babaeng gutom na gutom, nagulat siya. Kasi answered prayer siya. Dumating yung pagkain, higit pa sa kanyang hinihingi. Ngayon nagtataka yung sekretary, ba't hindi nagtatanong kung kanino galing? Kaya yung sekretary, napilitan siya ngayon itanong doon sa babae. Bakit hindi mo tinatanong kung saan galing yung pagkain? Ang dami-dami yun, no? Diba? Ano sagot ng babae? Hindi ko na kailangan itanong kung kanino galing ang mga ito. Dahil ako'y nagtitiwala sa Diyos na dininig na niya ang aking panalangin. Amen? Ano ibig sabihin nun? Meron pa pala sinabi yung babae pagkatapos, dininig ng Diyos ang aking panalangin. Sapagkat kapag ang Diyos ang duminig sa ang panalangin, kahit ang mga demonyo sumusunod. Totoo yun. Ang mga demonyo, sumusunod din sa Panginoong Jesus. Kapag sinabi ng Panginoong Jesus na, in Jesus' name, umalis ka, demonyo ka, umaalis. Actually, takot nga eh. Sumusunod eh. Ang demonyo nga sumusunod kapag sinabing umalis sila doon sa taong sinasapian eh. At hindi na sila basta sumusunod, nanginginig sila sa takot. Ay, ibig sabihin lang yun, tayo, yung ating galit, pwede itong hindi maka-apekto sa atin na magkakasala tayo. Kasi ang demonyo masunurin pala sa Diyos eh. Dapat tayong tao mas maging masunurin. Kasi iba tayo demonyo eh. Amen? Kaso, hanggat sinusunod natin yung dikta ng ating ego, ng ating pride, lagi natin sinasabi na, sige, siya ang humingi ng tawa, siya nagkamali. Ano mangyayari? Amen? ang tinitingnan pala ng Diyos, paano ka nagpakumbaba? Yun yung mga nakaraang gospel, di ba sabi sa Mateo? Kung maalala mo na merong taong galit sa'yo, puntahan mo muna at kausapin. Makipag-ayos ka muna bago ka maghandog. Ibig sabihin, bago ka magsimba, bago ka mangaral ng salita ng Diyos, bago kang gumawa ng mabuti, isipin mo muna, ay, masama loob ni ganito, masama loob ng ganito. Makikipag-ayos mo na. Kasi, nawawalan ng kabuluhan ang mga handog natin sa Diyos kapag ganun. Ang the best na handog na gusto ni Lord, yung ating sarili. May handog natin sa Panginoon nang malinis ang ating puso. Amen. At saka, syempre, kung sobrang dami ng galit sa yung tao, hindi mag-isip-isip na, no? Mga may nagagawang hindi maganda. At kung wala naman, walang dapat ipag-alala. Sapagkat ang Diyos ang higit na nakakilala sa atin. The point of the gospel is love our enemy. Pray for them. Karoon po tayo ng closing prayer. Ama sa langit, marami pong salamat sa pagpapaalala niyo po sa amin na kapag may gumagawa po ng masama sa amin, patuloy para kami maging mapagkumbaba, magdasal, at huwag magtanim ng galit. Ang pag-ibig sa aming kaaway ay parang pag-ibig mo din sa amin noon na itinuring mong kaaway dahil sa aming mga kasalanan. Pero dahil sa dakilang pag-ibig ng Ama sa langit, bigay mo yung buhay at naging dahilan upang kami maging kaibigan mo na.
at kami lumapit sa iyo at mawala ang anumang galit nasa puso mo noon. Pagkus pagpapatawad, ang iyong binibigay. Kung ikaw nga, O Diyos, pinapatawad mo kami sa mga kasalanan namin. Kami pa kayong makasalanan ang hindi makapagpatawad sa aming kapwa. Dalangin ko ang mga taong batid mo na hanggang ngayon ay may tanim pang galit, sama ng loob. Nawa Panginoon, ipinangako mo ang iyong gantimpala. Kami tunay mong magiging anak kapag sinunod namin ang iyong utos na ibigin namin mga taong umuusig sa amin. Mahalin namin sapagkat yun ang totoong pagsunod sa iyong kalooban. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo, sunilang loob mo, sa lupa, para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagkapatawad namin sa napagkasala-sala. Hindi kami pahintuso. Bigyan mo kami sa lahat ng masama, sa ngalan ng Ama, at Anak ng Espiritu Santo. Amen. So marami pong salamat. Muli, sana napagnilayan natin, no? Kung tayo may galit pa sa puso natin hanggang sa ngayon, let go na natin yan hanggat buhay. Kasi walang papasok sa langit na ang ating puso may galit. Pagmamahal, no? Pagmamahal ang tinuturo sa atin ng Panginoon, hindi galit. And kung ibibigay ni Lord, ito na nga pala, no? Ito pong napagnilayan natin kahapon po itong gospel, no? Itong March 1, 2026, maya-maya po, na sama-sama nating pagnilayan. Tungkol po ito sa transfiguration o pagbabagong anyo ni Kristo. Pakashare na lang po itong gospel sa inyong timeline or group chat upang sa gano'n masunod natin ang Great Commission ang pagpapalaganap ng mabuting balita. Maraming pong salamat and to God be the glory.